Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo kung um, ano bang strategy ni Atlas, paano siya nag-work, ano yung kanyang strategy, paano siya i-optimize, paano siya i-backtest, ano yung mga bias niya, may mga filters din kasi siya. So papaliwanag ko sa inyo para pag may kopya na kayo ng EA, alam niyo na paano siya i-set, alam niyo na paano yung magandang setting, or ano yung setting na gusto nyo na ayon sa inyo. Okay? So, let's go. So, ito yung EA, ito si Atlas EA. Hindi ko na i-gawa ng video or ipaliwanag paano mag-install ng EA. Okay? Kasi i-assume ko na lang na alam niyo na. So anyway, gawa na lang siguro ng ibang video para doon. Paano mag-install, pati yung VPS, kung paano. Kasi ano yun, ibang ibang topic talaga yun. Okay, so focus tayo dito kay Atlas. Okay. So ito si Atlas EA. Um, ito yung kanyang strategy. Ang kanyang strategy, simple lang naman. EMA crossover. Okay, EMA crossover. Ibig sabihin, pag nag-crossover yung EMA fast sa EMA slow, magpapasok siya ng buy or sell. Okay, so common strategy yan. Okay. Tapos pwede na rin natin dito ma-adjust yung kanyang EMA shift, yung fast shift saka yung slow shift. So, kung gusto niyo pang mas precise yung ano nyo, strategy nyo, pwede niyo itong gawin. Kung gusto niyo default lang, huwag niyo nang galawin yan, zero lang. Okay? Ngayon, itong ano naman, time frame, kung anong time frame kayo mag-strategize, diba? Kung anong time frame. Okay. So ito naman yung fifth step, in points to. Okay. So naka-gold kasi, mas maganda siya kay gold na Iran kasi mas volatile. Mas ano siya, mas mabilis yung galawan sa gold kaysa dun sa mga major pairs. So kung gusto niyo ng gumagalaw, yung may profit, yung may makikita niyo talaga yung galaw, sa gold na lang. Okay? So, ito, 500 points yan. Okay, ito, yung pip step, naka-points to. Okay, 500. So, in pips, 50 pips yan. Okay? So, kunwari, nag-ano ka, um, syempre, yung profit mo ano yan, depende yan sa lot size mo. So, i-adjust nyo lang according talaga dun sa plano nyo. Okay? So, pip step is 50 pips or 500 points. Okay, ano ba yung pip step? Mamaya para takaroon sa inyo para mas maganda yung pag i-backtest ay papakita ko sa inyo yung galaw niya. Pero ang fifth step kasi, kunwari, nag-trade ka, di ba? Nag-position ka ng buy. So, in-expect mo, aaknat yung price. Eh, bumaba. Bumaba siya ng 500 points. Bumaba ng 500 points. Pag bumaba siya ng 500 points, dun siya magpapasok ng second entry. Okay? Ang second entry niya is magkakaroon ng lot size na naka-multiplier 2. So kung ang lot size mo is initially 0.01, ito, kapag ang multiplier mo to, dun sa second entry niya, sa fifth step, na kapag nag-negative siya, pag bumagsak siya, na hindi ayon dun sa projected mo na galaw, magpapasok siya ng lot size na 0.02. Okay. So kunwari, bumaba pa rin. Di naging ano na, naging negative 1,500 ano na, points. Doon siya magpapasok ng third entry. Ang kanyang lot size will be 0.02 times 2. Okay? Kasi nga, ito yung multiplier niya. Imu-multiply niya yung previous lot size na meron ka. Okay? Ngayon, paano naman? Kunwari, hanggang kailan siya titigil? Hanggang kailan siya titigil magpasok ng entry? Dito yan. Makikita mo yan dito sa money management mo. Ano yung maximum lots or maximum number of trades lang. Pwede mong limitahan yan. Okay, kung nga gusto mo hanggang tatlong entry lang, hanggang tatlong layering lang. Pwede mo yan lagay dito, hanggang 3 lang. Okay, pwede mo baguhin yan, 3. Okay. Ngayon,
Um, paano naman kunwari, ay, di ba ano nga, okay na. Medyo bumabalik na yung price, umaangat na ulit. Kailan siya magko-close? Okay? Magko-close siya once ma-hit na niya yung TP money. TP money. Ito, $8 to ha, in dollars. Okay. So, kahit naka-cent account ka, basta kung naka-cent account ka, basta pumalo ng 5 yon, kung ano yung nakalagay dito, magko-close na lahat ng trades mo. Magko-close lahat ng positions mo. Okay? So, kunwari, di ba, bumabagsak ka, -100, -200, umaangat na ulit. O, di ba, bumabawi na. -150, -100, -5, 0, tapos nag-5. Mako-close na lahat yon. Okay? Nag $5, close lahat yun. Okay, ito yung TP money. Paano naman? Kunwari hindi nag-activate yung martingale. Nag-ano agad, nag-position ka ng buy. Nag-crossover yung fast sa slow. Nag-crossover na ganyan. Ay, nag-crossover, di ba? Nag-crossover. Ito yung slow, ito yung fast. Nag-crossover na ganyan. Magpo-position siya ng buy, di ba? Ngayon, ano yung TP nun? Ano yung TP nun? Saan ka magtitipi nun? Eto yan. Dito ka magdedepende dyan. Dito mo babagoyin yan sa take profit. Okay? So itong TP money, pag may martingale lang. Kapag walang martingale, ito ang susundin niya. Okay? So, okay naman yun, di ba? Ngayon, meron din tayo na, so okay na tayo sa strategy. Punta na tayo dito sa filter, trend filter. Meron din tayong additional filter. Meron tayong, pwede tayong gumamit ng trend filter. Ang ginamit natin is yung bigger EMA. Yung pangatlong EMA. Kasi di ba dalawang EMA na ginamit natin. Sa pangatlong EMA, pwede natin tong i-off or i-on. Para i-off mo, ifo-false mo lang. Pag gusto mong i-on, true mo yan. Tapos, ito yung period. Dito mo adjust, 200. So, kunwari, kahit mag-cross above yung fast sa slow, pero nasa below ka pa rin ng trend filter mo, hindi siya magpo-position ng buy. Okay? Kasi naka-true yung yung bias mo na EMA eh. Okay? Yung trend filter mo naka-true. Pero kung i-off mo yan, basta mag-crossover yung fast and slow, buy lang yan. Okay? And si etong si Atlas, hindi siya magpapasok ng buy kapag may naka-sell. Okay, ganun din, vice versa. Hindi siya magpapasok ng sell position hanggat may nakabuy. Okay, so yung ganun siya. Ito naman dito sa day filter, um, ito yun. Kung gusto mong mag-trade ng Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Friday, or Sabado, Linggo, kung pwede mo ito lagay sa Bitcoin, pwede mo lang i-true or false. Okay. Pero ito kunwari naka-false yung Friday mo, kasi di ba kadalasan dito yung news, di ba? Pero meron kang open trade na hindi pa naku-close nung Thursday. Okay? So maapektuhan pa rin siya. Apektado pa rin yung EA, um yung position mo nung Thursday. Ang mangyayari lang, hindi ka magkakaroon ng bagong positions. Okay? So maganda niyan, bago mag-Friday, close positions mo na. Huwag ka mag-alala, hindi na magpapasok ng trade yan. Pero yung mga luma na open pa rin, magko-continuous pa rin yun. Okay? So, plan mo accordingly. Wala pa kasi tayong rito news filter. So, yun na lang muna ang parang pinaka-news filter mo. Yung check mo sa online kung ano ba yung mga news, tapos i-filter mo na lang. Ganon. Or, stop mo muna EA mo. Manual close. Okay. So ito, meron din tayo dito session filter. Pwede mong i-on off. Ganun din, kapag naka-true ito, tapos ito naka-false, yung mga trades na naiwan nung Asian session, ganun din. Hindi siya, apektado pa rin siya ng London session basta may open position ka nung mga naiwan. Pero kung wala ka ng open position, sa London session, hindi ka na magpapasok ng trade. Okay? Wala siyang
bagong trades na ipo-position. Okay. So ito, money management, lot size. Ito yung initial lot size mo. Okay. Dito magsisimula yung lot size mo. So, after nyan, ang susunod mong lot size sa martingale is depende dun sa multiplier mo. Mata times 2. Tapos, yung pangatlo, mata times 2 ulit. So, ang magiging lot sizes mo, kung 3 positions ka, 0.01, 0.02, 0.04. Okay, so tuloy-tuloy yun. Okay. Tapos, ito nga, no, take profit. Pag hindi nag-activate yung martingale, ito yung TP mo. TP in points mo. So, 100 points or 10 pips. TP money, kapag nag-activate yung martingale mo, at $5 or kung ano man i-set mo dito, once ma-reach niya yon, magko-close lahat ng positions. Okay? Max lots. Ito yung maximum lot size na ibabaton ng EA. So, kunwari, naka-max lot ka ng 10 lots. O, 10 lots to, kunwari, 10 lots. Eh, di ba, ang lot size nga natin nagdo-doble-doble. Di ba? O, sabihin natin 1 lot. 0.5, sorry. 0.5 lots. Yan. Di ba, nagdo-doble-doble yung natin dahil nga martingale tayo eh. Tuloy-tuloy lang yan. Doble ng doble yung previous lot size. Pero, meron siyang limit na hindi na niya isasagad yung times 2 doon. So, kunwari, ano ba ang 0.25? Kunwari, umabot ka ng lot size na 0.25 times 2. Okay, 0.50. Ngayon, nag-martingale ulit. Magta-times 2 yan, di ba? Pero kapag naka-max slots ka ng 0.5, hindi na siya magta-times 2. Ang susunod niya lot size, 0.5. Okay, so hindi gagana yung yung times 2. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung trade mo. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok niya ng trade. Pero kung lilimitahan mo nga, max number, dito naman tayo sa max number of trades, kung lilimitahan mo, hanggang dyan lang yan. Hindi na siya magpapasok pa. Okay, kung nilagay mo rito hanggang 3 lang, hanggang 3 martingale ka lang, hanggang 3 lang. Okay? Hindi na siya sosobra pa. Okay? So, ano nyo na lang to, kayo nang bahala talaga rito dun sa, depende sa inyo sa strategy nyo. Kung gusto nyo bang, ay hanggang 3 lang ako. Gusto ko ganyan lang. Ang gusto ko ang lot size ko hanggang dito lang, ayoko mag-overlap. Yan, pwede yan. Okay? Next, number of trades to BE. Okay. Yung BE break even. Okay? Ibig sabihin, yung trade mo babalik lang sa zero or parang baliktaya lang. Okay? So, kunwari, number of trades to BE. Kunwari, di ba nag-buy position ka? Tapos, natatalo. Okay, natatalo. Tapos, sinet mo to hanggang 5. Sinet mo na ng 5. Ibig sabihin, yung 5 martingale position, kapag na-reach na niya tong 5, hindi na siya magpapasok ulit ng bagong trade. Hanggang 5 lang siya. Ang mangyayari niyan, hihintayin na lang niya na mag-BE or mag-profit 0-0 yung account mo. So, kunwari, di ba, ma-activate ka ng martingale hanggang 5 position. Nagde-negative. Okay. Sabihin natin negative 100. Kunwari, negative 100. Ngayon, bumaba ulit ng bumaba. Hindi siya magpapasok ng trade. Okay? Hindi siya magpapasok ng trade. Hayaan lang niya na mag-negative yan. Ang mangyayari niyan, hihintayin na niya na umangat yung price hanggang yung profit mo or yung current profit and loss mo mag-zero. Once ma-hit mag-zero yan, close positions yan. Okay? Yun ang mangyayari sa kanya. Ito naman yung pinakauli nating money management, yung max allowed loss. Okay. Sa max allowed loss, kasi normally ang pinaka-design talaga ni Atlas, all-in siya. Sasagad niya yung buong capital niya. Okay, kung 100 capital mo, sige lang, tira lang ng tira hanggat may capital. Ganun siya. Kasi gusto natin i-maximize yung capital para makabawi pa. Okay? Pero kung gagamitin natin tong max allowed loss, okay? So kunwari, nag-deposit, ang pinaka-capital mo dyan is, 10,000.
dito, 10,000 ka dito, 10,000 capital mo. Pero gusto mo na hanggang kalahati lang yung ipapatalo mo. Once ma-reach na ng negative 50% yung ano mo, yung loss mo, cut mo na. Okay. Ito 'yon. Pag to nilagay mo kung ano mang value niya, kunwari $5,000. Pag kung ano mang ilagay mo diyan at na-hit na, nagdo-draw down yung account mo ng negative 5,000, automatic yung EA magi-stop. Magsha-shutdown ng EA. Okay? Hindi siya stop trading, hindi siya yung next day ulit magte-trade, hindi. Stop talaga siya, magi-stop run talaga yung EA. Ang gagawin mo na lang, kung gusto mo ulit i-run, ano mo ulit, i-install mo ulit yung EA. So, yun ang mangyayari dyan. So, meron tayong capital protection dito. Okay, so, nasa mga magaganda yan. Kung gusto nyo talagang yung, alam mo yun, yung hanggang ililimit mo lang talaga yung pwede mong ipatalo. Okay, so yun yun. Okay, so pakita na natin yung ano, yung tawag dito, yung paano siya umandar, okay? So ano natin, paanda rin natin siya. Ayan, okay. So kung nakikita nyo, ito yung 200 EMA. Teka. I-on natin lahat ng filter. Okay. So ito-true natin to. Okay. Tapos fifth step natin ito multiplier 2. Okay. Lot size 0.01. Take profit 100 points. Ito max lots. Ang max lots natin, sige 0.5 lang. Maximum number of trades. Gawin natin hanggang, sige 10 muna. 10. Okay, 10 muna. Tapos ito BE. Tapos true natin to. Max allowed loss mo. Ito para mas makita natin talaga. Okay. Negative 100. Okay. Para kitang-kita niya. Okay. Stop. So ayan. Ito yung ito yung 200 EMA. Ito yung parang trend filter natin, yung bias. Tapos itong nasa taas, ito yung fast. Ito yung slow moving average. Okay. So crossover. Ayan. Ayan. May kita nyo. Nung nag-crossover dito, nung nag-crossover dyan, ayan. Nung nag-crossover dito, ito yon, nag-position ng buy yung EA natin. Okay, nag-buy siya. Ngayon, ito yung TP natin, ito yung sinet natin na TP. Okay? Ito siya, yung TP natin, take profit in points 100. Ito yan, ito yung 100. Okay? So, makikita nyo naman, matatansyan nyo rin. So, 10 points yan or 10 pips. Ito yan. Okay? Tapos, wala tayong SL ha, tandaan natin. Itong strategy natin si EA, EMA crossover plus martingale talaga to. Wala tong stop loss. Okay? So, sabihin ko rin pala, pagdating sa mga EA na martingale, ang sukatan sa kanila hindi win rate. Okay? Kasi hindi applicable ang win rate sa mga wala namang specified stop loss and take profit. Pag wala kang specified na ganun, hindi ka pwede mag-win rate. Hindi mo pwedeng gamitin ng win rate sa ganun. So since wala siyang stop loss, hindi applicable ang win rate dito. Okay? Ang ano dito, ang parang para malaman kung maganda ba ang isang martingale EA is survivability niya. Kung kaya niyang tumagal ng sobrang tagal, doon natin masusukat yung ganda niya. Okay? So, ayan. So, ito ulit, makikita niyo nag-crossover. Di pala, kahit nag-crossover below siya, hindi siya nagpasok ng sell. Bakit? Kasi nasa above pa rin siya ng EMA 200 at saka meron kang buy position. So hindi siya mag-position. Okay. So nakita nyo, bumababa, di ba? Bumababa yung price. Hindi siya wala siyang stop loss, di ba? Ang mangyayari niyan, once may hit lang niya yung ano, yung pip step, doon siya magpapasok ng new trade. Okay, so panoorin pa natin. Okay, ano ulit, nagbago ng position, di ba? Okay. Nagpasok siya ng panibagong entry ito, 0.02.
Ngayon, kung makikita niyo yung profit and loss natin, negative 0.30. Ito, ito, hindi na niya kailangang i-hit yung TP niya once mag-activate yung martingale. Ang hinihintay na lang niya is ma-hit mo tong TP money which is $5. Pag ito umabot ng $5, mako-close na yung trade. Okay? Lahat. All positions close yan. Negative 3, okay? Sige, panoorin lang natin. Op. Okay. Close positions na. Ngayon, makikita nyo, may bagong entry ulit. May bagong entry. Ayan, nag-buy siya dito. Okay? Kasi ito, nag-crossover ulit. Nag-crossover to. Ngayon, nagpasok siya ulit ng trade. Okay? So, ganun siya. Tuloy-tuloy lang. Okay. So, TP hit siya dito. TP hit agad. Ayan. Okay? So, hintay ulit. Okay, TP hit ulit. Ayan. Ayan, di ba? Nag-crossover. So, ganun lang siya. Okay, okay. Sige, panoorin lang natin sa dito. So, ganun lang si Atlas. So, ako, ang masasuggest ko, kung gusto nyo i-run to, kung maliit lang yung capital nyo, i-send account nyo lang muna. I-run nyo to sa send. Tapos, yun. So, ang next video natin is, ano na, um, backtesting and optimization. Kung paano natin siya mas makukuha yung magandang timplan ayon sa gusto natin. Okay? So, ayun. Thank you.